Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Natapos na ang FIDE Grand Swiss. May tagdadalawa na nakapasok ngayon sa candidates. At bago natin i-analyze ang pinakamatinding para sa akin talagang dibdiban, may nerve, bakbakan between Anish Giri and Hans Smoke Niemann. Nagkapisakan sa last round. Yung iba nagtablahan nagpaniguro Pero itong laban na ito ay natatanging talagang may puso, may nerve, great game for championship. Ayan mga kamatyas, no? At bago natin pasadahan, ay may announce ko lang po. Bukas ang madaling araw ang alis namin going to Elista, Russia. Ayan. Rapid and Blitz Team Championship. Invitational po ito mga kamatyas. At ka-teammate po natin sila GM Daniel Quezon, yung wife ko, board 2 kasi kailangan female sa board 2 And then 2,000 and below ang kailangan sa board 3. Kapatid ko naman, 1850 ang rating, si Mark Anthony Nava. Ayan, ako naman po as head of delegation, as coach, and baka mag-commentate din doon, kapartner natin si Grandmaster Alexei Shipov ng Russia. Ayan, pero abangan po natin kung magkakaroon ng setup doon for live commentary. Pero kung wala man, meron po tayong daily uploads na magaganap for updates po doon. Invitational po ito. Maraming salamat sa tulong po ng National Chess Federation of the Philippines with the approval of our NCFP President, Chairman Butch Pichay, and sa coordination at pag-aayos po ng mga bagay-bagay with the help of our Grandmaster Jason Gonzalez. Ayan, Team Kamatyas goes to Elista, Russia to represent Philippines. Ayan. At maganda po ito mga kamatyas. Sa end part po ng video natin, may additional announcement lang po ako regarding dito. And then, sige po, bago natin pasadahan ito mga kamatyas, ay sagutan muna natin yung puzzle na iniwan sa atin ng ICC or Internet Chess Club sa ating last upload. Congratulations sa mga nakakita ng Check. Boom! Rook H8, Brilliant Sacrifice, Knight Check. E6 check, King G8, Mati Check. Kambing. Ay, grabe. Mati Kambingatious. Ayun, at congrats, no? Ito naman po ang puzzle na iiwan natin for today's video. It's white to play. Ano kaya ang brilliant na bitaw na talagang ikinagulat ng black na may ganun na pala? Ang gumawa po ng discarding ito ay si Great Grandmaster Robert Hübner ng Germany. Ayan, lapag nyo lang po ang inyong mga kasagutan sa comment section below. At sa mga gusto pong dumiretso sa site para magalaw nyo pyesa mismo, ang link ay nasa description below lamang. Ayan, okay, pasadahan na po natin mga kamatyas ang nakakapangilabot na last round na bakbakan. Nag C4 si Giri, English opening, Knight F6 si Niemann, nag Knight C3, E5. Pinasok ang main line ng English pero dito po lumiko si Giri. G3 ang normal niya, nagpa-fianchetto ang English pero dito biglang lumiko Kumbaga gusto niya i-converte sa Queen's Gambit formation na naka D4 pero nag Queen C2. Ayan. Pag Bishop B4 kasi may intention po na parang Nimso Indian idea ang i-apply, kakapturein, madodouble pawn. Pwede naman sa puti yun, pero hindi tipo ni Giri ang magkaroon siya ng double pawn kaya nilagyan kaagad ng queen para pag kinapture yan, queen ang pangkakapture. Walang damage sa pawn structure. Kinapture pa rin ni Niemann, tinuluyan pa rin at nag-queen E7. Ayan, para may pressure sa E-file at medyo, syempre para makadevelop na rin and then yung D4 medyo pigil kasi pagka kinain, obligado na itang pangkakapture. Pero nag-A3 para din mapigilan yung paparating na queen B4 at nag-D5 na, nagpaluwag na kagad ng sentro. Nasa isip dito ni Niemann, teka muna, parang late na ang control ng puti sa sentro, kailangan ko ng unahan. Kaya nag-D5 siya at nag-D4. Sinabayan na rin ni Giri. Baka malate at matirahan siya ng mga ganun-ganun. May ganyan, diba? Maiipit siya. Kaya napuwersa si Giri na mag-D4 at kinapture na, capture at nag-C5. Ayan, talagang grabe. Binira ng binira kagad sa sentro. At nag-Queen H4, lumipat dyan sa kabila. And nag-Bishop E6. Ayan. Develop. Nilagyan ko po ng highlights yan. Bakit po? Para mapag-usapan natin na dito kasi ay labanan ng minor pieces. Bishop pair ang nakay Giri. Kaya medyo parang kahit lamang ng development si Niemann pero yung bishop pair makapangyarihan yan. Dalawang espada yan. Dapat mabaldado ni Giri ang isa sa mga ni Niemann pala. Ang isa sa mga bishop ni Giri para hindi gumana ang bishop pair effect.
O Bishop D7, yun nga lang nagkaroon po dito ng queen to queen, tinanggap na ni Giri and play for endgame. Grabe. Nasa isip ni Giri, Bishop pair ako dito, teka muna. O Rook C8, F3, nag F6. Ayan, sa usapan pong novelty, nagkaroon na po ng novelty mga kamatsas, doon pa lang sa F3 novelty na. Ayan, kasi ang old line, nangyari pa, ay castling dito. O. Pero F3 ang bago dito ni Giri. F6 din para gayahin din. May space na rin yung king doon. Kumbaga wala nang kaslingan. Bakit ka palalayo? Wala namang reyna na po pwede nang maka-atake sa king. So ganun po yun. Pag wala nang reyna, hindi na lumalayo yung king. Kumbaga malapit na lang sa sentro para malapit ang bakbakan. Rook D1. Inatake ang bishop, umiwas at nag-H4, nag-B6 at nag-E4. And nag-knight C6 para, ayun, kumbaga, markahan lang ni Niemann yung mga important squares. May mga ganun-ganun pa, no? Kasi ganun po ang pagpaplano sa pag-create ng atake. Kailangan mong maispatan ang mga kahinaan, especially yung mga squares, pawn structure. Bishop E3 lang para walang lundag ng knight sa D4, pero, ayun naman, gustong sumundot dito sa B3. Nag-rook D6. Ayan. Kanina po, kung may napansin kayo, nilagyan ko ng mark ito kasi rook C1 ang gusto ng computer. Normal lang na pormahan ng developments. Tapos B4 yung mga ganong basag. Kasi po, pagka bishop pair, ang nasa inyo, kailangan buksan nyo ang posisyon hanggat maaari para ramdam na ramdam nyo ang bawat espada ng diagonals. Magagamit yan. O, kapag knight naman ang sa inyo, hanggat maaari, isara mo ng isara para ikaw lang ang may karapatang lumundag. Ganun ang mga diskarte. Rook D6 po, okay, and then Rook E8. Ang gusto dito ng computer, isalubong kagad para mawala kagad yung, baka kasi maka-battery, mas tumigas ang control sa D-file. Pero dito, nag-Rook E8. Bakit kaya? Nag-G4, ayun, para pigilan naman yung mga potential break. F5, talagang hinahawakan ni Giri yung king side. At dito nag-knight B7, Rook D2. Ayan, after po nito, pipili naman po tayo ng best game din naman sa women's division ha. Yan po ang abangan natin. Nag-knight A5, binalikan dito ni Giri. O ayun, ni Niemann pala, sorry. Pupuntahan uli sa B3, bumalik uli si Giri, knight B7. At dito po parang ramdam na okay na kay Niemann na tabla. Ramdam naman yun eh. Samantalang si Giri, iniiba-iba niya dahil hawak nga niya bishop pair, gusto niyang magpilit, naghahangad siya sa isang banda. O, ayan. Nag-rook C1, king E7, alright. Normal naman yan, pero bakit binad mo ba? Knight B3 daw ang tira. Ayun. Knight B3. O, king E7, bishop A6, nang istorbo na si Giri, rook D8, capture, at nag-B4. Ayun, para, ayun na nga, magkaroon na nga ng mga guhit-guhit ng mga pasok-pasok, mga ganun-ganun mamaya. At nag-knight B3, tineret ang tore, rook C3, rook D6, abang lang si Niemann. Kumapture na sa C5, kumapture. At dito, ayun, may threat, ano? Dito mga kamatsas, mayroong ginawa si Giri na talagang ikinalamang niya. Ang ganda nung tira na yon. Sige po, papasel ko sa inyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats po sa mga nakakita. Boom! Rook takes. Capture. Capture, may ganun na pala. Okay. Bagsak ang isang pawn dito, maliwanag. King D7, capture. Yun nga lang. Same colored bishop ito mga kamatsas na tirahan pa ng G5. Good move. Oh. Same colored bishop ang natira. Lamang ng isang pawn si Giri. Eh di mas lalong luminaw ang pagka-winning. Bishop E6, King E3, and King C5. Wala na, it's a matter of endgame technique, endgame understanding na palawakan na ito ng mga kaalaman sa endgame. Naalala ko na naman si Magnus Carlsen, talagang magaling sa endgame. Ayan. So dito pinapanatili ni Niemann na hanggat maaari, wag maka-activate naman ng lubos na lubos ang King ni Giri. Sobra na yon. Talagang totally kitang-kitang parang wala nang magagawa ang black. Kaya hanggat maaari, as active as possible, kailangang magawa ni Niemann. Ayan, nag-King F4, King D4, at capture, and A4. Okay, at nag-H6 and then nag-A5. Ang pagkakaalala ko, itong si Giri, may lahing Russian ito eh. Kung di ako nagkakamali eh. Eh di ba sa Russia, yan ang unang inaaral, yung endgames.
ang mga Russian players magagaling sa endgame. Eh, kasama ba naman sa school nila eh, no? Pinag-aaralan kaagad sa lower grades yung chess eh. Sarap naman, grabe kung ganun sa Pilipinas, ano? Siguro ang dami nating mga grandmasters na rin. Nag-E5 at ayun, umalis si Niemann, ano? Bakit hinayaan niyang gumanon? Wala pang ibang tira? O kasi hinayaan niya eh. Gumanon. Kasi kung ka-capturein ito, capture, magtutuloy-tuloy naman. Grabe, nakakakaba talaga itong laban na ito. Lalo na sa side ni Giri, ano? Lalo na sa side ni Giri. O, yun. O, kaso pinalayo, ganun din. Pag King E5, ayun din. Ganun din ang suma. Magdedire-diretso din. Wala na po. Niresign na ni Niemann. Na-imagine nyo kung gaano kamad ang face dito ni Niemann, ano? Di ko pa napapanood yung video eh. Pero tiyak may nakakuha ng video dito na talagang kitang-kita ang bakas ng pagkalungkot na medyo may pagkainis-inis. Ganyan ang mukha ni Niemann pag natatalo, di ba? At itong si Giri naman, grabe, deserve talaga ang pagiging champion niya. Plus 90,000 US dollars. Ganong kalupit ang last round na ito. Qualified pa siya ngayon sa candidates. Ang nakapasok po sa men's division bago tayo dumiretso sa women's division, mga kamatsas, no? Ito po yung ranking nila. Ayan. May pinakamataas sa tie break points ay si Matthias Blueboom naman na sumusunod. Sasamahan naman si Giri for candidates for World Chess Championship. Giri solo 8 points. Silver medalist si Blueboom and then Alireza Firouzja nakapasok pa rin po. Ayan. Para sa akin, deserve na deserve ni Matthias Blueboom kasi po Matthias ang pangalan niya, Kamatthias. Hindi, joke lang. Hindi, grabe pinakita ni Blueboom. Grabe ni Matthias. Talagang Kamatthias ka talaga. O, Alireza Firouzja, deserve naman yan. Talagang malakas naman talaga yun eh. Ang medyo nakakapanghinayang si Vincent Keimer kasi po, abay dito eh wala palang tiebreaker games. Ang sakit. Kumbaga parang tiebreak points lang ang labanan. O, sumabit pa si Vincent Keimer. Wag lang magkakaroon ng sakit itong si Firouzja at si Blueboom. Papasok si Keimer. Kaya itong si Keimer. Baka mamaya, baka magkasakit yung dalawang yun. Kung ano mangyari, pasok ako. Ayan. Oh. Abhimanyu Mishra, kinapos eh. Oh. 7 points lang pero maganda naman ang pinakita ni World's Youngest Grandmaster. Nasa kanya pa rin yung record na yun. Wala makaagaw eh. Oh. Yan po, Hans-Mok Niemann bumagsak sa pangwalo. Pero sa usapang pera, premyo, big time itong mga to, mga kamatsas. Ang laki ng premyoan sa FIDE Grand Swiss eh. Okay, so yan naman po dito sa men's division. Nako, congrats sa mga nanalo. And dako naman tayo ngayon sa women's division. Para sa akin po, ito ang pinakamatinding crucial game sa labanan dito sa women's division. Between ate ni Praggnanandhaa Vaishali, nakalaro ko pa sa bullet ito, no? Swerte ko bago siya maglaro dito. Nakalaro ko pa sa 3 games. Ayan, score namin 2.5.5. Nakachamba lang po ako ng 2.5 sa bullet games na yon. Pero nakakatuwa, akalain nyo na nasa championship. Nakakatuwa eh. Maria Muzichuk ng Ukraine ang kalaban. Ayan, malakas din po yan. Nag-E4 si Vaishali, nag-C5, Knight F3, Knight C6. D4, Open Sicilian ang pinasok at nauwi po sa tinatawag na Sveshnikov variation ng Sicilian, Knight D5. Ayan. Dito kasi ang laging ginagawa Bishop G5, yun ang pinaka-common. And yung second common ay yung Knight D5. Yan, popular din yan. Knight X D5, E takes D5. May naalala ko dito mga kamatsas. Laro ni GM Mark Paragua and Hari Krishna nung kami naglalaro noon sa kung di ako nagkakamali sa World Youth. Under 18 sila. Tinalo ni GM Mark Paragua, yung ka-teammate natin. Team Philippines. Tinalo si Hari Krishna ng India. Ito ginamit. Naalala ko lang. Knight B8 at nag-Rook G1. Aba! Rook G1? Ano? Narinig nyo na naman yung ano? Novelty. Ha? Dito ang laging tinitira C4, A4, Queen F3. Abay, Rook G1. Saan pupulutin yan? Saan yan? Ano yan? Oh, Bishop E7, G4. Grabe. Pero ito pong G4 ay popularized by Keres attack. Basta Sicilian, yung mga usapang G4, H4, mga bombahan ng pawn storming sa kingside, kay Keres yan eh. Kay Paul Keres.
ng Russian player yon na Russian ba yon? Oo, na talagang very famous pagdating sa atakihan. Ayan. So bishop e3, ang aga nitong kanya-kanyang diskarte, wala na sa libro, exchange, okay. Nag-queen d2, palit-palit, ayan. Dahil maganda nga po ang score dito ni Vaishali, parang okay lang sa kanya mag-queen to queen. Ano kung matabla, ang ganda naman ng score ko, parang ganun eh. So, yan po ay karapatan ng mga leading, no? Yung may mga equal and drawish options. Nag-A4, binasag kagad. So, endgame pala tong labanan na to, no? A5. Ayan, para ito pong B4 ay maatake mamaya. Pwedeng matimingan ng rook A4. Yung pawn din sa A6 ay nakaano na. Kumbaga, nakatarget sa bishop. Maraming gamit po yung ganyang A5. Nag-knight C5. Hinamon ng knight to knight. Nag-F3 muna. And nag-bishop D7. At kinapture na capture. So, maliwanag pong endgame ito, bishop C4. Pero, yan ang nakakahanga sa mga ganitong klaseng laban na endgames na nagkakatayan. Ibig sabihin, nagpipilitan. Yun ang maganda eh. Hindi yung como endgame, okay, draw. Hindi eh, dito talagang grabe oh, bakbakan oh. Yun. Yung mga ganitong discarding H4 sacrifice, kasi mababawi din naman yan pag kinapture. Ha? Grabe. Ang alam ko dito, rook G1, rook H1 lang. Pinahanga ako ni GM Vaishali, oh. F4. Another sacrifice. F6. Teka muna, pag kinapture ito, ang lalalim ng endgame rook E4. Ang lalim. Tapos babawiin ito, magkaka-weak doon. Tapos rook H1, babawiin ito, magkaka-weak sa H7. Ang daming pabitin pero makukuha naman eh. Grabe namang mga natanaw na diskarte yun. Ang lalim. Malakas pala si Vaishali talaga sa long game. Sa bullet, nakaporma pa ako eh. No? Dito, pagdating sa long game, talbos ako dito kay Vaishali. F6, malalim eh. G5, ayun. Kumbaga, nasobrahan sa sayaw. Nasobrahan sa dekorasyon, mga kamadyas. Dapat daw dito, rook E4 ang tira. Or, F takes E5. Or, rook G-F1. Napabilib ako. Kakatakot. Parang kung ako ang puti, gusto kong bawiin kagad yung isang pawn. Baka mamaya, di ko mabawi. Kung sa akin lang, ano. Nag-G5. Kinapture, capture, and then nag-rook F8 at nag-rook E7. At kumapture doon, capture, and nag-H3. At nag-King E2. Ayan. At nag-Bishop F5, inatake ang Torre, double, Rook H4, kinapture, Rook H3, Bishop E4, at nag-King F2. Ayan, kung ating babasahin ng position, lamang pa nga si Museichuk eh. Lumamang eh. Slightly better pa rin eh. King E5, B3, Rook D8, Rook E1, F3. At Chumek, grabe. Yun! Pagtira dyan, Blanderatius, ang sakit naman. Hanep, ang tira lang pala dito, Rook F4. Ang hirap naman makita ng Rook F4. Ang hirap makita nito. Rook F4 lang. Dahil nag-King D4, Blanderatius. Nag-D6 naman si Vaishali. Dapat daw po ang tira, mga kamatyas, Rook H4. Pin. Alimbawa, mag-Rook E5. Para suportahan. Mag-Rook E3. Ala! Oo nga, no? Oo nga, grabe, sugswang, may threatening matchas. Hindi pwede makapture ng bishop, nakapin. Aray ko, ang sakit. May matchasan pala doon. Puwersado, alimbawa kung gumanon para pag chumek may aatrasan. Chechikin pa rin eh. May capture doon, no? Grabe naman yun, last minute, Blanderatius pa. May ganun pa pala yun, grabe. Ito mga masasakit na position. Grabe, no? Ramdam mo yung panghihinayang dito. Ganda na ng position eh. Kaso nga lang, pinasarap pa ni Vaishali. Nag-D6, di niya nakita yung Rook H4 eh. Di bumalik ulit. So, may recovery stage pa dito. Nag-Rook G5. Wala na talaga. Wala na. Pag Rook G5 dito, wala na. Nakita na ni Vaishali. Wala. Hindi na napansin talaga. Rook E5. Nakita na. Threatening matchas. Naihabol. Gumanon and then D7, aray ko. Yun lang. Obligado aangat eh. Pag kinapture naman po, may check, kain. Pag umangat, check, kain. Yun nga, yung nakita natin. Ayan na nga. Grabe. Ang ganda naman nung grabe yun. Ganda na ng position ni Museichuk. Bumigay pa kay Vaishali. Blanderatius pa.
Okay, at si Baishali po ang nanalo dito po sa women's division at malaki rin po premyo niya. Magkano ba? $50,000 ba? O ayan, 8 points. Dalawa sila ni Katerina Lano ng Russia. Yan. Okay mga kamatsas, yan po ang update natin at maibalik ko po doon sa lakad namin bukas going to Elista, Russia mga kamatsas. Settled na po ang ticket, visa namin at yung hotel doon, coordinated na rin po. May sasalubong na sa amin sa Moscow. Kaunting ano na lang po, lambing na lang mga kamatsas, no, sa mga nagnanais po, mga nakakaluwag lang naman sa buhay, nakakaangat-angat. Ayan, at kung kayo po yung nagnanais ng suporta, mag-message lang po kayo sa Kamatsas Messenger. And then meron naman po tayong mga options sa description below. Lalagay ko po kung paano kayo makakasuporta. Malaking bagay po yun mga Kamatsas. Highly appreciated. Dagdag po sa motivation ng Team Philippines. Team Kamatsas going to Russia para marami pa pong magagawa yon. Highly appreciated mga Kamatsas ang inyong mga munting suporta. Ayan, makikita nyo lang po sa description below kung anong options na kayo ay makakasuporta. Sa mga wala po, mga naghihirap sa buhay, mga gipit, wala po kayong problema. Maraming salamat pa rin po yung inyong munting suporta sa mga uploads natin, mga daily supports natin ay malaking bagay po yon. Highly appreciated ng Kamatsas. Highly appreciated ko po yon. Pero sa mga nagdanais po na makasuporta pa, maka-extend, ay bahala na po kayo mga Kamatsas. Mag-message lang po kayo, leave lang kayo ng pangalan nyo para ma-shoutout naman kayo, ma-recognize naman kayo. Maraming salamat po at bukas po lipad namin 5:00 ng madaling araw. 4 na oras ang lamang natin dito sa Pilipinas. Kaya medyo tatansyahin ko po yung upload natin ng video. Pero magkakaroon po ng mga updates mula sa mga shorts and reels. Ayan, makakaabang po kayo mga Kamatsas sa mga updates sa aming travels, etc. At kung ano mangyayari sa labanan doon. Rapid team at Blitz po yon. Sana makapaglaro ako sa Blitz. Ayan, pero buo na po yung team eh. Ako po kasi as head of delegation inassign. Ayan, para sa mga meetings regarding po sa mangyayari doon na mga bagay na pag-uusapan patungkol sa chess. Ayan, maraming salamat po mga Kamatsas sa inyong munting suporta at sa inyong palagi ang pagsuporta. God bless po sa inyong lahat.